Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyan mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hindi nalugod ang Diyos sa maluho at marangyang pamumuhay ng mga pinuno ng Israel, habang naghihikahos ang marami sa maliliit na mamamayan. Tutuldukan ng Diyos ang lahat ng uri ng pagmamalabis tulad ng ginawa niya sa panahon ni Amos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sayon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak, at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa inyong katawan. Ngunit, itinangis na ba ninyo ang darating na pagwasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nagungutom. Pinapalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inaapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon lumalaban. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sayon.
Iniuutos ni Pablo kay Timoteo na manatiling tapat sa pananampalataya hanggang pagdating ni Jesus, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang diyan, katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman, at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat,
inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparirini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. At muli, para sa kaalaman natin, at huwag natin kakalimutan, pagkatapos ng buhay natin dito, sa mundong ito, mayroon tayong kabilang buhay. Matatapos ang buhay dito para tayo magpatuloy sa kabilang buhay. Naintindihan po ba? Sabihin nyo nga, kabilang buhay. Sa kabilang buhay, may 2 tayong pagkakalagyan. Buhay sa impyerno, buhay sa langit. 2 lang po yan. Pag narinig nyo naman, ba't may purgatorio? Purgatorio, bahagi na yan ng langit. Kasi lilinisin ka muna, kaya nga purga. Lilinisin para ng sapat na ang panahon ng paglilinis, sa langit na. Hindi yan yung, bumagsak sa paglilinis, impyerno. Hindi po yan. Ha? So, langit at impyerno. Naiisip nyo ba kung, halimbawa, ito na ang huling gabi mo, saan ka bukas? Iniisip ba na? Naisip nyo ba? Kayo po mga senior na nasa harapan, naisip nyo ba na bukas, saan kaya ang buhay ko? Uy, madadamahan kayo, no? Totoo kasi yan. Sa ayaw at sa gusto mo, mamamatay tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, matatapos ang buhay natin sa mundong ito. Kaya ngayon, pinapaalalahanan tayo, paano tayo namumuhay sa mundong ito. Kasi yun yung mag-identify kung anong buhay tayo mayroon sa kabila. Ngayon, sa Ebanghelyo natin, mayroong 2 tauhan na ginamit si Kristo para ipaliwanag o iparating ang babala at paalaala sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya o ayaw sumunod sa kautusan. Yung mayaman, nang mamatay ang mayaman, sa impyerno napunta. Yung pulubi na nagngangalang Lazaro, nang mamatay siya, sa langit napunta. Taas ang kamay ng mga mayayaman dito. Wala? Lahat mahirap? Ano bang basihan natin kasi? Yung pamantayan kasi natin ng mayaman at mahirap. Kasi yung mga kilala nating mayaman, ang tingin nila sa sarili nila, mahirap pa rin. Kahit bilyon-bilyon na ang pera nila, mahirap pa rin. So ano bang basihan natin? Linawin natin ulit, ha? Lalo na para sa mga estudyanteng naririto, ha? Hindi napunta sa impyerno yung mayaman dahil mayaman siya. Kasi hindi naman masamang yumaman. Kaya nga, itong mga kabataan natin dito kaya nga kayo pinag-aaral. Dahil naniniwala ang pamilya ninyo, ang mga magulang ninyo, kapag nakapag-aral kayo, malaki ang tsansa, yumaman kayo. Makagraduate kayo, makapagtrabaho kayo, kumita kayo ng malaki, maging engineer kayo, maging doktor, maging police, maging lawyer, para yumaman. Dahil ang isang mayaman, maginhawa ang buhay.
So, hindi masamang maging mayaman. Ngayon, bakit napunta sa impyerno yung mayaman dito sa ating kwento? Kasi ang sabi dito, siya ay nagpasasa sa buhay sa lupang ibabaw. Tingnan niyo po, mula sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos, isang babala din ang ibinigay dito. Sabi, kahabag-habag kayong mga namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayong nahihiga sa mga magagarang kama, nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain, habang ang iba ay naghihirap. Sa malalaking mangkok kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinampapahid ninyo sa katawan. Pero yung, sabi dito, no, yung pagkawasak ng Israel, naisip nyo ba? Naintindihan na ba? Bakit napunta sa impyerno? Kasi mayaman na siya, pero nagpasasa. Ibig sabihin na nagpasasa, yung lifestyle, labis-labis na lifestyle. Parang sa panahon natin ngayon, yung nangyayari, maraming binabaha, marami ang lubog pa rin sa baha nitong nakalipas na mga bagyo, lalo na si Opong, maraming nawalan ng bahay. Ngayon, hindi pa alam kung saan kukuha ng pagkain. Kahit sardinas, okay lang, pagtitiisan na, sopas, okay na yan. Samantalang maraming tao, ang tingin natin mayayaman, pero nandoon, nasa kanilang magagarang bahay, kumakain, gumagastos ng libo-libo sa isang dining lang, sa isang upuan lang. Sabi po, may kalalagyan tayo nito. Ngayon, bakit napunta sa langit yung mahirap? Pag mahirap ba, automatic langit? Ang sabi sa Ebanghelyo, siya ay nagtiis ng kahirapan nung siya ay nabubuhay. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nangurap, hindi siya gumawa ng ghost project. Siya ay nagtiis sa buhay. Kasi pwede sana niyan, di ba? Yung mayaman, pwede niya sanang tinulungan yung pulubi. Pero wala siyang ginawa. Yung mahirap, pwede niyang nakawan yung mayaman, pero hindi niya ginawa. Nagtiis. Ganun yung tinatawag nating pagtitiis. Yung pipiliin mo pa ring mamuhay sa katwiran, gaya ng sinasabi sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Ang sabi niya, mamuhay ka sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan. Hindi kakapit sa patalim. Hindi ka kakapit sa tao na yung tao namang ito gagamitin ka lang. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Kung mahirap ba yan? O mayaman? Kung mayaman, tanongin niyo, paano kayo maman? Di ba? Magandang tanong din kasi yun. Paano kayo maman? Nagtiis ka ba? Nagsikap ka ba? O, tingnan nyo ulit yung katabi ninyo. Kung mahirap, mahirap ba? Uy. O, bakit ka mahirap? Di ba? Bakit ka mahirap? Nagkaroon ka, siguro naman, no? Binigyan ka naman siguro ng pagkakataon. Nung pinag-aaral ka, ayaw mo mag-aral. Kaya ka naghihirap. Nung binigyan ka ng pagkakataon para guminhawa ang buhay sa pamamagitan ng pagpili ng mga iboboto, pero hindi mo ginawa, nagpabayad ka. O ngayon, asa ka na lang sa akap. Buwan-buwan, pipila ka. Minsan, ay, palyado, wala ngayon. Lalo na, ay, magpapalit ng administrasyon. 3 buwan, walang ayuda. Bakit ka mahirap? Maganda rin kasing tanungin nyo, no? Paano kayo maman at bakit ka nananatiling mahirap? Kasi mahirap yung, Lord, ang hirap naman ng buhay. Hindi ka ba binigyan ng pagkakataon ng Diyos na ayusin ang buhay mo? Kaya sa mga taas nga kami ng mga estudyante dito, lalo na yung mga taga St. Joseph. Yan. Oh,
Sabihan nyo nga yung mga kaklase ninyo, magtiis-tiis muna. Ibig sabihin, kasi kailangan nyong alalahanin, yung mga magulang ninyo, trabaho ng trabaho. Minsan nako-compromise na nga yung oras nila para sa inyo, para lang maibigay yung maginhawang buhay sa inyo. Alam niyo ba kung ilang oras nagtatrabaho ang magulang ninyo para mabuo lang yung minimum wage? Magkano ang minimum wage? 600? 700? Mga ganyan, 600 to 700. Dito ka sa Manila. Kasi magkaiba pa eh. Pag sa probinsya, mababa. Pero pareho lang ang presyo ng Jollibee. Naisip niyo ba? Dito, 600 plus ang minimum wage. Sa probinsya, 400 plus. Pero pag pumasok ka sa Jollibee, pareho ang presyo. Mas mahal pa nga ang bilihin doon. Sige, balik tayo. Mga bata, mga estudyante. Alam niyo ba ilang oras ang ginugugol ng magulang ninyo? Maging yung mga nasa abroad. Sa may mga OFW na nagtatrabaho abroad. Kung ilang oras nilang binubuno, para lang, ilang trabaho ang papasukin para makakuha ka ng sapat na panggastos sa isang araw. Tapos magkakape ka lang. Magkano ang kape? 200? Sa isang upuan. Tapos pag hindi ka nakapagkape, pakiramdam mo, aping-api ka, ang sarap mong pektosan. Tiis muna. Kung makapag-aral ka, kasi pasalamat ka, nakakapag-aral ka, na ipapadala ka sa isang eskwelahan, pagpasalamat ka doon. Pag nakapagtrabaho ka na, yan, kahit maglaklak ka ng kape, iyon na yan. Isipin mabuti ha, bago magpabili, bago umasta at mamuhay ng marangya, isipin mabuti kung anong hirap ng mga magulang ninyo para lamang kumita per day. Kasi yung mga magulang ninyo, huwag niyong piliting gumawa ng mga ghost project para lamang may maibigay sa kapritsyo ninyo. Huwag niyong pilitin, huwag niyong itulak gumawa ng masama para lamang maging mayaman kayo. Kasi pwede naman pong maging masaya sa simpleng pamumuhay. Paminsan-minsan, pwede namang ipamper yung sarili. Paminsan-minsan. Kaya kung gagawin mong bisyo ang mag-shopping, gagawin mong bisyo linggo-linggo o taon-taon, wala pang isang taon, gusto mong magpalit ng cellphone, mapupunta tayo sa impyerno pare-pareho ng ganitong pag-uugali. Ha? Matutong magtiis, pero namumuhay ng may kabutihang loob. Mga sakristan, ha? Mga kabataan, mga estudyante, ha? Tulungan din ninyo at ipadama ninyo sa inyong mga magulang na minsan din na nila kinakailangang isubsub ang sarili para lamang sa kapritsyo. Huwag niyong itulak na mag-abroad pa sila. Magkakalayo-layo pa kayo. Kasi nararamdaman nila gusto nyo ng branded na damit, branded na sapatos, lahat gusto nyo. Darating yung panahon mo, mararanasan mo din yan. Makakain mo ang gusto mong kainin, masusot mo ang gusto mong suotin, pero sa ngayon, tiis muna. Kung may ganda ka, edi tiis ganda muna. Kung wala, tiis lang talaga. Kesa nauuwi tayo sa paggawa ng masama eh. Hindi natin inuhusgahan po yung mga naririnig natin sa hearing, yung mga contractor, mga congressman, politiko natin, hindi natin sila hinuhusgahan. Pero pinaalalahanan natin, may panahon pa para ayusin yung mga sirang mga project, may panahon pa para itama ang mga pagkakamali, may panahon pa para itigil ang pagnanakaw. Bago mahuli ang lahat. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog din natin sa Panginoon ngayon ang ating mga panalangin at kahilingan. At ang ating itutugon, Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, buksan mo ang isip at puso naming iyong simbahan upang hindi kami magbulag-bulagan sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid na nakararanas ng diskriminasyon at pambubusabos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, liwanagan mo ang puso, isip at kalooban ng aming mga lingkod bayan upang ang lahat ng kanilang pagpapasya at pagkilos ay tuwinang nakatuon sa papuri at pagtataguyod ng iyong kabanal-banalang pangalan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, ingatan at gabayan mo ang mga kapatid naming mandaragat. Itaguyod at panatilihin mo ang kanilang mga pamilya habang sila'y malayo sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, yakapin mo ang aming mga kapatid na kasalukuyang nahihirapan sa kanilang mental health. Naway makatagpo sila ng ginhawa, pag-asa sa iyo sa pamamagitan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Mapagmahal naming Ama, tanggapin mo ang aming mga yumaong mahal sa buhay sa kadalisayan ng iyong walang hanggang pagkahari. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Upang bilang mga binhi ng kapayapaan at pag-asa, buksan natin ang ating puso at isipan sa pag-aaral, pag-unawa at pagsabuhay sa mga mensahe at layunin ng Laudato Si. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Upang bilang mga binhi ng kapayapaan at pag-asa, buksan natin ang ating puso at isipan sa pag-aaral, pag-unawa at pagsabuhay sa mga mensahe at layunin ng Laudato Si. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nawa ay
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabihak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Lorenzo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Lord,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga.